Ayan na, magandang araw mga kababayan at maulan na araw po sa inyong lahat. Ayan, ilang araw na po yung tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan at sa ibang panig ng Pilipinas ay nakakaranas ng mataas na pagbaha. No? At yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ayan, meron po tayong napakinggan na isang mensahe ni Senador Marcoleta na kung saan ito ang pinagyabang ni Bongbong Marcos na flood control, no? 5,500 flood control na kung saan nung nakarang zona niya. Ngunit tayo mga mamayang Pilipino sa lahat ng panig ng Pilipinas ay nakakaranas na patuloy na pagbaha lalo din sa Metro Manila. Grabe mga babayan, talagang sobrang taas ng mga tubig lalo dyan sa may parte ng ng Manila, Quezon City, Pasay, halos lahat ng NCR ay nakaranas ng mataas na tubig baha. At yan nga mga kababayan, pag-uusapan natin kasi nga merong pasabog itong si Marcoleta patungkol nga sa pinagyayabang ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control. Nasaan na mga kababayan at kung talagang totoo ba to? Kasi nga kung totoo nga to, ay bakit nakakaranas ng matinding pagbaha itong ating NCR? At ito nga sinisisi pa nila itong Dolomite Beach na kung saan nagsasanhi ng pagbaha nga dyan sa may Manila. Kaya pakinggan po natin kasi merong na-discovery si Marcoleta patungkol nga dito sa may project na ito ng flood control na kung saan talaga namang hindi pa dinadaanan ng tubig pero nasira na mga babayan. Kaya to pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Picture lang yun, direct. Picture yun na Para magkaroon ng idea, ang makakakita, kaya naman pala, walang masasalag na rito. Talagang, kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, Opo. wala pang tubig na wasak na Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Ayun na nga po, no? Di ba, Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen, siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopyahin, alam mo, ganito style ko, sabi nung isa. Opo. Paano style mo? Ang laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang style ko. Gagayahin naman ang iba. Ayun, Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari, di ba? Oho. Ano kaya kung pasadahan ni Senator Nelson yun? Maganda yan. Busisi natin, ha? Hindi, kasi bubuin daw po ngayon sa yung Quadcom 2.0. Aha. Malamang, baka isalang na po yan. Kasi, Sana unahin yun. Oo. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin. Yes po. Isa lang tao ang Mukhang yun daw po, mukhang isasalang kasi binubuo na pala. Inaalam na kung sino-sino maging chairman. Ibig mo sabihin, ganun Opo. sila katapang, naiimbestigahan nila yung sarili nila? Tignan natin, kasi sabi nila, bubuin daw po yung Quadcom 2.0. Kaya nga. Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iimbestigahin, ganun ba? Di ko lang alam kasi kung wala silang sasalang sa Quadcom, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isang bagay na dapat talagang isalang. Sapagkat hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan ng flood control. Kasi nga, puro pinag-uusapan natin pagbaha nasaan yung 5,000? Hindi 500 5,000 opo, Hindi projects. 50, 5,000 Yes projects. po, oo. Ibig mo bang sabihin, wala namang matitira dyan kahit na 1,000 lang. Na mabuti, maganda, no? Yan sinasabi natin. Tapos kung Wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang masasabi nyo, masasabi na ninyo na kaya pala, ganon. itong litratong ito ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, maiintindihan ng tao kung bakit. Sige. Eh, Nasaan na? Lahat ng picture. Suspense yung picture Mamaya, sige. Buffering. Kapag nakita nyo yung litrato na yan, kahit na hindi na tayo magpaliwanag, maiintindihan Kung bakit nangyayari nawala ito. lahat. Ayun. At kung bakit umulan ng bahagya ay baha kagad. Ayun. Sapag wala na sumasagga Kasi nga, wala nga, hangin lang Hangin lang. Nasira na. Nasira na Ay, nako. Lumilitaw pala, Sen, Jen. Oo. Pinahanap ko sa kanila yung budget allocation Oo. Kung gaano ba kalaki yung sa flood control,
At gano'n naman kalaki sa Department of Agriculture. Anong taon Kasi, ito? 2025 ba yan? 2025, Okay. Oh, saka Hindi, sa pag sinabi mong flood control, Nelson, DPWH lang. Oho. Ganun Opo. ba? Oo, at saka Kasi ano may lang, mga flood control sa iba't ibang mga ahensya eh. Opo, opo. Oh. Oo. ito, Pero ang pinakamarami dyan, DPWH. DPWH. Lumilitaw, Sen, yung flood control anong year project, yan? itong 2025, Oo, 2025. ano? nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa flood control lang. Flood control lang. Oho. Samantalang ang Department of Agriculture, O yan, Ito ba, ito ba? ayan ang sinasabi ito, ko. Ayun, sila. oh. Oo. At Alam mo, nagagawa lang ito, Sen? kagagawa lang yan. O, tingnan mo, dyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo, opo. riprap yan eh. Oho. Oo. O ilog ito yung sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento, Opo. 5% bakal, Okay. Opo. equals pera. Naku po. Yan ang nakaano Oo dyan. nga. Oo Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Ampaw. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Oh, Wala pang tubig hungkag yan eh. Oo. O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan o, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Dito pala mas malaki. O, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen. Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang itsura. mga projects. Oo. Eh ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito ay wala pang ulan nito sa Natsibay. Pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, Wala kasi pa, walang hindi pa bakal eh. tumaan ang tubig eh. Oo. Oo. Eh baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay eh. ko yan, merong Opo. mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Ade, Bumagsak. ilaglag. Oh, sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Upuan na ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% 15% semento, Oo nga. 5% bakal equals pera. Pera nga. Oo, malaking pera Malinaw. nga talaga yan. So yan. Aha. At yan ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Di ba? Eh, nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi Oh, ko alam eh, kung bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo, Bago pa ito. ang sinasabi mo 2025, Opo. pero yan halaga ang pinag-uusapan Halaga. dyan. Oo. Oho. Magkano? 300. 300 billion mahigit. Oh, eh kumpara mo sa ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, Oo. 200 billion pa lang eh. Sa kabuuan na ng DPW, ng DA yun. Oh, buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Eh, kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Diyan, pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho. Ay, nako. Anyway, magsisikip ang kalooban pala natin ngayon yan, ano ha? Eh, hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi Oo. ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Oo. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit pala. flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang ano Oh. Dalawa ang ahensyang tinalo. Nilagpasan po niya, oh. Kamuntik na nga kahit napagsamahin mo yung dalawa, konti na lang ang diferensya eh. Oho. Oh, di ba? Pero hindi pa yan nasan kasi di ba yung kabuuan na project ng DPWH, ito flood control lang ito. Oo. Hindi ito yung kabuuan na proyekto. Iba pa pala yun. Yan sa flood control Flood lang ang control ginawa. lang ito. Oo. Oo, nga. Kalahati pa Wala lang. pa yung road slips. Opo, Wala pa yung rocknet. slopes protection. Yan. At saka yung landslide. Oho. Ayan, billion din yan. So, isip-isipin mong kukuha ng rocknet. Opo. Akala mo pagka nag-bidding dyan aba, sumunod po kami sa ASTM standard. Ba, opo. ASTM, American Standard Opo, yun opo, oo.
Ngayon, pag sinabi mong ASTO kanya, Asto. European Standard. Yun pala yun. Ngayon, Oho. ninombrahan ng DPWH. Oo. Pagka RACNet kanya, ASTO ang gagamitin. Kasi doon ang European galing. Standard. European Standard. Opo. Eh di ilalagay nila ngayon sa bidding. ASTO. Talagang Aba. matindi. Di nanalo. Technical specification Oh, na. nanalo talaga dahil sinabi ASTO. Opo. Oh, pag bumili ngayon, hindi sa Europe bibili. Oh. Bibili sa China. Oh, ngayon, Po. counterfeit ngayon. Oh, So wala na sa standard. So kung halimbawa yung structural integrity niya talagang matindi sapagkat Oo. RACNet niya kasi Opo. Oh. ang sinasadka mo talaga yung panganib na guguho yung parte ng Yeah. lupa na yan. Parang yung mga Kaya pati boulders. yung binobor na bakal na papunta ron na halimbawa 5 metro mula dito gagawin ng 1 metro o di sakripisyo yung 4 na metro. Nako. Yung lalim 10 metro gagawin 3 metro, sakripisyo ng 7 metro. Oho. Pagkatapos yung kakapit ngayon na RACNet Oho. galing ng China, walang iniwan sa sapot ng gagambala. Di? Kaya, Disgrasya isipin na. mo, Disgrasya. dalawang buwan pa lang may kalawang na eh. Oo. Anong gagawin mo? Ayan ang nangyayari. Nakita mo yung boulder kanina? Oo nga. Nakalabas yung boulder, Oo nga. dinurog. Lumaglag doon sa Dinurog sasakyan. yung kotse. Oho. Buti na lang, walang driver. Kaya naman lang, yung tinamaan ng boulder na yon, Opo. yung district engineer doon, di ba? Huwag na. Di ba? Disgrasya. Silang may kagagawan niyan. Ayun na nga po. Nasasabi lang natin na kahit na, hindi dapat nasabihin, dahil nga sa pangyayari, Nasisipayo tayo sa yan, ano? ikaw ba, ganun na lang baka simple, nakita mong isang boulder na dinurog na parang laruan lamang yung isang kotse? Parang ball ng Paano bowling. kung kamag-anak mo yun? Paano kung, di ba? Kahit na Totoo. sino yun, tao yun eh. Opo. Ayan nga mga kababayan, no? At pinakita nga yung isang larawan na isa sa mga project ng flood control. Itong parang dadaanan siya, no? Yung isang pader, saan doon dumadaan ang tubig para hindi kumalat yung tubig. Pero hindi pa dadaan ng tubig ay wasak na mga kababayan. Talagang ibig sabihin yung ginamit ng materyales ay talagang tinipid talaga. No? Sabi nga 80%, sabi ni Senator Marcoleta, 80% ay lupa. Grabe mga kababayan. At sabi nga, no, at magkakaroon ng tutuloy ang Quadcom at iimbestigahan ang patungkol nga rito sa may flood control. Sabi ni Senator Marcoleta, sinong iimbestigahan nila? Yung sarili nila. No? Sila rin naman nagnako ng pera dyan sa may flood control na yan. Ang maganda rito mga kababayan, si Senator Marcoleta, kasi siya ang sa Senado, siya ang committee niya ay Blue Ribbon Committee, no? Kaya niya hindi pwede siya magpatawag ng investigasyon pag sa mga flood control nito, yung mga anomalya sa mga gobyerno, pwedeng ipatawag to mga congressman na to at imbestigahan kung saan nga talaga napunta itong 5,500 flood control na ito at talagang gumasto, no, ang gobyerno natin ng bilyon-bilyon, hindi siya milyon mga kababayan, kundi bilyon-bilyong pera ang nilaan sa flood control na ito para maiwasan yung pagbaha. Pero napapansin po natin yung sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos na iniyabang itong flood control na ito, ngunit pagdating ng 3 araw ay hinusgahan siya ng panahon, talagang bumuhos yung napakalakas na ulan at yun nga, talagang nabulaga yung maraming mga Pilipino na bakit bumaha, nasaan yung flood control na iniyabang ni Bongbong Marcos. At ngayon nga mga kababayan, no, ay habang nagba-vlog tayo ngayon dito ay talagang tuloy-tuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan at ilang araw na ng pagbuhos ng ulan at sa iba't mga banig ng Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila ay talagang nakakaranas ng matinding pagbaha. Yan ang dapat na talagang imbestigahan ng Senado, mga kababayan. Ito nga, papasok na naman ang panibagong sona ni Bongbong Marcos at ano naman kaya niyang ipapangako at iyayabang na naman niya sa mga Pilipino na lahat ng sinasabi niya, mga kababayan, ay walang nangyayari, walang katotohanan, puro drawing, no? Drawing lang yung mga pangako nitong ating Pangulo. Anong niya? Ipunin yung tubig baha para pagdating ng tagpuyot ay magamit ito
paano natin iipudin? Ano yan eh, madumi yan eh. Anong klase iipon? Babaho lalo yan. Kaya di natin alam kung anong klaseng pag-iisip itong ating gobyerno, kung bakit gano'n sila nagsasalita sila ng gano'ng mga bagay na talaga namang mahirap isipin na meron tayong presidente, meron tayong gobyerno na iba ang pag-iisip, mga kababayan. Kaya yan. Kaya saper muna tayo, no? Talagang sa hirap ng panahon ngayon, ng buhay ngayon, taas ng mga bilihin, no? At panibagong tax sa mga savings natin sa bangko ay pahirap, no? Talagang walang naisip ang gobyerno natin kung paano tayo makakaahon sa kahirapan, kundi puro pahirap na lang yung kanilang mga iniisip. Mabuti sana po ang pera ng tax, no, na nalilikom ay napupunta sa tamang pamaraan at nakikinabang ang bawat Pilipino. Kaso nga, mga kababayan, kita naman natin, kaliwat kanan yung korupsyon ngayon dito sa ating gobyerno. Dahil sa may kongreso na yan, sa pangunguna ni Tambaluslos. Grabe, mga kababayan, talagang nakakapanghina, nakakapanggigil na wala tayong aasahan, wala tayong pwedeng tawagan, kundi ang Panginoon lang talaga. No, na wala tayong aasahan sa gobyerno na to na sinong tutulong sa mga taong mahihirap dahil nga talagang wala silang plano, talaga pinaka-konkretong plano kung paano maging maayos ang ating taas ng presyo, no, ang ating agriculture, no, itong pagbaha na to. Ano ba ang pinaka-resulta nito, pinaka-plano itong ating gobyerno nito? Ayan, mga kababayan, hanggang dito lang ating vlog. Kaya kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking mga ginagawang upload video. Bye-bye po and God bless.